What's up guys? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. It's me, Maya Vlogs. At welcome back po ulit sa aking YouTube channel at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ilang araw po tayong walang update kasi medyo masama po yung ating pakiramdam. At ngayon ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa nangyaring house blessing or cutting of the ribbon po sa pabahay kina Beyonce. Pero bago po ang lahat, kung hindi pa po tayo nakapag-subscribe, ayan, mag-subscribe na po tayo at huwag po natin kalimutang pindutin ang bell button para updated po tayo sa mga next videos na i-upload ko. At syempre, huwag din po natin kalimutang suportahan ang ama at founder ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tamaya Matubang, at sa lahat po ng K-Boys, mga charity vloggers at ang mga legit Kalingap reactor. At ayan, today guys, actually ito na po is late update na po ito or late reaction na po ito. Kasi nga po yung mga nakaraang araw is medyo masama po yung ating pakiramdam guys. Kaya medyo nagpahinga po kahit gugustuhin ko man pero hindi pa po kaya. Actually, sa ngayon meron pa po konti pero okay lang. So, ayan guys. Alam naman po natin na ito ay usap-usapan na sa community ng Kalingap at sa iba pang community sa YouTube na ito po yung pinakamalaki at pinakamagandang pabahay ng Team Kalingap. Kasi ito po ay hindi na maganda, up and down pa, at ito po is worth 1 million, no? Nagkakalaga po ito ng milyon. At syempre, dito sa house blessing na ito is meron po tayong mga bigating mga bigating mga bisita. Kaya ito ay talagang record breaker po sa mga pabahay ng Team Kalingap, At syempre, maraming salamat po Kuya Bal at Kalingap Prab, Ate Edna Vlog, at sa lahat po ng K-Boys, Kung wala po si Kuya Bal is syempre wala din po itong programa na ito. At ayan nga, atin pong nalaman, atin pong napanood sa mga ibang vlogs po siguro tungkol sa house blessing na ito, na ito ay kakaiba kasi nga may mga iba pang mga bigating bisita tulad ni Vice Mayor, si Governor at mga iba pa, Talagang kakaiba po siya sa lahat ng mga pabahay ng Team Kalingap at ito pa po ay nangyari ng buong araw. Whole day po siya. Karoon ng programa, nagkaroon po ng grabe. Talagang ito ay kakaiba. At ayun nga, dito nga is may kakaiba pong napansin or napunana naman po ng mga netizen or ng mga viewers or ng mga supporters, Dahil nga po, dito is hindi po nabanggit ni Beyonce ang kanyang partner na si Kalingap Edo. So, although alam naman po natin, na si Edo na is isa na pong member ng pamilya, kaya para sa akin is hindi na po siya kailangan isali doon or kung hindi man siya nabanggit doon is dahil nga po yun ang iniisip ni Beyonce or dahil nga po hindi malaman din ni Beyonce kung ano po yung kanyang gagawin kasi halos ninervyos na po siya, Kaya medyo tense na din po siya kasi napaka-overwhelm po yung programang nangyari. Kasi hindi talaga sila makapaniwala na ganun nga yung nangyari na napakaraming tao na may dumating na mga bigating bisita tulad ni Governor, At syempre, kahit ba naman ikaw, syempre ninervyusin ka na doon at hindi mo na talaga alam kung paano ka na magpasalamat. Buti nga pa at nakapag pasalamat pa si Beyonce kahit pigil niya na po yung kanyang iyak, kanyang luha, at nandun din po si Kalingap Edo na tumatapik sa kanya or nagpapalakas po sa kanyang loob. At ayan nga, para malaman po natin kung ano ba yung mali or
kung ano yung ipinagpasalamat din po ni Beyonce, no? During sa kanyang during sa ribbon cutting ng kanilang bahay. So ayan, atin pong pakinggan po yung kanyang pasasalamat sa mga supporters, sa mga sponsor at sa lahat. So ayan, panoorin po natin ang video. So yan, mapagpalang araw po sa ating lahat, maging sa mga viewers po, supporters po ng Team Kalingap, at lalong-lalo po sa ating panauhin pandangan sila Governor Dong Padilla. Magandang araw. Yan. So yan, today is one of the great days, not only for me, but especially for my family. Bago po ako magpatuloy, please allow me to praise and thanks the Lord for all the blessings He gave us. Isang taon na po ang lumipas, at hindi pa rin po ako makapaniwala sa malaking pagbabago na nangyari at dumating sa buhay ko. Receiving many blessings are overwhelming. Having so many people all over the world who wholeheartedly share their blessings with beneficiaries like me was incredible, and they made it possible. Ang aking taus-pusong pasasalamat po sa inyong lahat ay hindi ko kupas. As I mentioned, during my 70th birthday, I just have a simple dream. Not for me, but for my family. Yung magkaroon mo ng kahit maliit lang na bahay at makalis na po dun sa tabing dagat. Pero nilayo na po niya kami doon sa tabing dagat. And binigyan niya po kami ng isang magandang 2-story house na napakalaki po para sa pamilya ko. Bukod pa po sa mga blessings na continuously ang pagdating, buhos na buhos po talaga. Kaya po, taos puso ang pasasalamat po talaga, unang-una po kay Lord. I also want to take this opportunity to say thank you all, to all the people, supporters, and sponsors who makes my dreams come true and made it possible. To Kuya Bal po, na para po sa akin, talaga ay superhero ng mga kagaya naming less fortunate at ama ng Kalingap. Sobrang salamat po dahil sa programa nyo. Kagaya nito ay marami po kayong natutulungan. Nagbabago ang buhay at nagkakaroon ng pag-asa para patuloy na lumaban sa lahat ng mga hirap sa buhay. Kay Tita Edna, ang ina ng Team Kalingap na andyan palagi at umaalalay sa ama ng Kalingap at sa aming mga angels. Thank you po, Tita Edna. Kay Kuya Patrick po na nag-recommend po sa akin kay Doc. Thank you po, Kuya Patrick. At kay Dr. Love po na nakascout sa akin at nag-refer po sa akin kay Kuya Rob. Salamat po, Dok, kasi kahit sobrang layo po noon ang pinaglalabahan po namin nila Papa. Talagang pinapuntahan niyo pa po kami para po mapabot po yung tulong ninyo. Thank you po, Dr. Love. Malaking tulong po ang nagawa at ginawa upang maging ganito po ngayon ang buhay ko at ng aking pamilya. Kaya sobrang po pasasalamat ko sa inyo, Doc. Kung wala po kayo, wala po ako sa Kalingap, sa inyo pong dalawa ni Kuya Patrick. Thank you so much po, Doc. Kay Kuya Rob and Daddy Jack po, na sobrang humble po at napakabuting tao. Na malaking bagay ang nagawa sa akin upang mas maraming makakilala, magmahal at sumuporta sa akin, at nakapunta po ako sa iba't ibang lugar, bansa, at kung ano pong opportunity ang dumating po sa akin na nakatulong po sa aking pamilya at sa pag-aaral ko po. Kuya Rab, Ate Jack, salamat po sa inyo. Para po sa akin, kayo po talaga ang pag-asa ng katulad po namin kabataang kapuspalan. Salamat po, Kuya Rab. Sa mga angels po, maraming salamat din sa inyo. Nakakatampo kasi wala po kayo dito, pero yun, naiintindihan ko naman kasi yung iba pong angels ay ano na po, college. Yun. Thank you din po sa mga angels na pag may problema po ako, andyan po sila palagi sa tabi ko. Thank you so much po. Sa mga K-boys, sa mga kuya naming angels, salamat din po sa inyo sa pagiging mabuti at maaasahan na kuya naming mga angels. Lalo na po kay Tatay Pure Help, na hinahatid po kami sa mayroong event kahit gabing-gabi na at malayo ang bahay namin. Andyan pa rin
andyan pa rin siya para maghatid. At kay Kuya Starlax po, na lagi akong tinatanong kung okay lang ako. Thank you po Kuya Starlax, na-appreciate ko po yan. Kay Kuya Red Saint po, ang hari ng bulong, na minsan fake news. Salamat po sa pag-asikaso ng tubig namin, Kuya. Sa lahat po ng peoples ni Kuya Rab, Kuya Bal, maraming salamat din po sa pagiging mabuting kuya po. Thank you po. Sa lahat po ng sponsors, marathoners, viewers, supporters ng Team Kalingap, lalo na po sa Tambalang EDSI, sobrang salamat po. Gusto ko rin po pasalamatan yung mga tao noon na tumulong po sa amin noon. Walang-wala po talaga kami. Hindi ko po kayo makakalimutan. At saka syempre po, yung sa mga karpentero po, na pinangungunahan po ni Kuya Mac, salamat din po sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po ganito kagandang bahay. Thank you po. At sa mga pumunta po dito, mga politiko, thank you so much po. Governor Dong Padilla, Mayor, Vice Mayor, Ma'am Connie, thank you po sa inyo pong lahat. Sa lahat po na dumalo dito ngayong araw, maraming salamat po. Pangako ko po sa inyo na habang nabubuhay po kami ng pamilya ko, patuloy ko po na aalagaan po itong bahay na binigay niyo po sa amin. Hindi ko po sasayang. Maraming salamat. So, ayan guys, kung napansin nyo is hindi niya po talaga nabanggit po si Edo doon, no? At eto nga po yung napuna ng mga viewers na kung saan ay meron na naman pong nagkaroon na naman po tayo ng mga negative na comments during sa live ni Kuya Bal, na ito na naman po ang nag-start na ng bashing, no? Pero grabe, kahit ganun pa man is hindi pa natin alam kung ano ba talaga yung nangyari that time na yon, kung bakit, no? At para sa akin lang is talagang hindi niya po naman nakakalimutan si Edo. Araw-araw naman po itong nagpapasalamat, no? At yun nga, yung feeling ko is feeling iisang family na po sila, kaya nga po isinali niya na yun sa pamilya, hindi na po sa mga viewers or hindi na po sa mga supporters. Kaya sabi niya, sa family ko, yan na po yung ano niya, kasi parang kasali na si Edo doon sa family niya, no? Ayun pa nga, napagkamalan pa nga po sila ni Governor na sila po ay mag-asawa, di ba? So, ayan, dahil man nangyari na to is parang ano din, pero may tampo din po si Kalingap Edo. Siguro, may tampo siya. Kaya, ayan, medyo nawawala na siya sa ating paningin during sa live ni Kuya Bal. At hindi natin alam po kung nasaan siya. At ayan nga, habang nagtutor si Kalingap Rab, or habang iniikot niya ang bahay, is nakita niya si Edo doon sa may terrace, no? At ayan, atin panoorin ang video na siya po ay pinuntahan ni Kalingap Rab, no? At alamin natin bakit ba siya naandun sa terrace na mag-isa, samantalang naandun si wifey sa baba nag-i-entertain sa mga bisita. Eds, isa ka dito ah. Ano? Balita. Mag-isa ka dito. Ha? Papahangin lang at sarap ng ano dito. Kumusta? Presko. Okay lang. Ang ano ka nung nakaraan, busy ka. Sa... Yung pagkasikas sa dito, saka sa KBNC, sa mga ano. Oo, kasi siyempre kailangan tayong kapar sa lahat ng mga pangangailangan niya dito. Itong mga nakarang araw, halos gabi-gabi kami dito. Seryoso? Oo. Grabe guys. Kanina. Mag-isa ka dito, malungkot ka ata. Hindi naman. Nag-uwi na sila eh. Nag-uwi na sila, papahangin ka dito. So, anong masasabi mo kay BNC insan? Yan. BNC, congrats sa bagong bahay na na-receive mo. Ito ko sa kabila. Yan, nagsusupport po din si Kalingap. Congrats sa bagong bahay na receive. Grabe sobrang tagal nito nagawa.
sobrang daming Ayan, pinagdaanan meron din itong pong bahay mensahe na to si para Kalingap Edo matapos. para sa kanyang kalab. At ayan, kahit ganun pa man, di tayo pinabayaan ng Diyos. Tinulungan niya si Kalingap Rob para magawa to. Tama yun. At ayan, isang simpleng maglalaba, guys. Isang simpleng maglalaban ng masalong-salong. Yan. Ngayon, nagkaroon ng ganito kalaking bahay. Parang palasyo na nga eh. No? At tatambayan mo na rin. Oo. Hindi ko ma-imagine na na magiging ganito ka, makakatanggap siya ng ganito. Tama. Kasi dati, alala ko, halos bihira siya nung sa mga unang vlog. Totoo. Halos walang pumapansin. Oo. Sakto lang yung views. Sakto lang yung views. Kala ko matatagalan. Pero talaga dun? Nung pumasok ka na, doon na. Feeling ko kasi nung una, mahina. Hindi ko masyado bihira na. Akala mo hindi magiging successful. Oh, naaawa nga ako dati kay Beyonce. Grabe. Tapos, siyempre, kung tinutulungan siya matagal na, mga unang vlogs kasi napakasipag niya, saka Akala daw niya makapamilya, mabait. Deserving naman talaga. At yan, salamat sa Diyos. Nabigyan siya ng break sa pamamagitan ni Kalingap Rob ulit. Sa tulong mo rin. Sakto lang. Sana wag lang magbago si sana wag magbago si Beyonce. Alam ko naman, nandiyan ka naman para i-guide din si Beyonce. naman, nandito palagi. Kasi kahit hindi kita sinasabihan, grabe yung support mo kay Beyonce, pati off-cam. No? Siyempre naman, kahit anong mangyari, Grabe. support pa rin tayo. Siyempre, sa lahat, lalo na kay Kuya Bal. Yes, yan po. So, ayan guys, atin pong narinig, kung ano naman po yung nasa loob ni Kalingap Edo at nasabi naman po niya yung kanyang mensahe na sana hindi daw po magbabago si Beyonce, at nalaman po natin yung mga sakripisyo din niya na ginagawa niya as a partner para kay Beyonce, And nalaman po natin dito na medyo nag-alala siya noon kasi nga parang matatagalan mag-bloom po si Beyonce sa Kalingap kasi medyo medyo mababa po yung mga views niya or hindi masyadong pinapansin ng mga tao. Pero eto po yung napakaganda guys kasi nung nag-start na po yung tambalang EDSI, at ayun na nga, si Edo nga na po yung collab team ni Beyonce, doon na po nag-start na talagang sumikat na po talaga ang Beyonce natin. At ito na nga, ito na yung tambalang EDSI at ayan, hanggang ngayon is talagang sikat na, maraming supporters, marami na ring mga sponsor. At ayan, habang nag-uusap po sila is bigla pong dumating si Bibi Beyonce kasi hinahanap niya siguro si Kalingap Edo or si Habi kung nasaan, pero dito niya natagpuan. At ayan, natin pong panoorin kung ano naman po yung masasabi or kung ano naman po ang sasabihin ni Beyonce, So, ayan, panoorin po natin ang video, guys. Uy, sige, usap mo na kayo dyan. Congrats. Sorry Congrats. may kasalanan ako sa'yo. What? Saan ang kasalanan? Sus, halata ako nga, parang nagtatampo ka na dyan eh. Saan ako magtatampo? Parang hindi mo na ako kanina pinapansin. Siyempre, madami kang bisita. Uy, Mas priority yun. Hindi ko naman bahay to eh. Highlight ka dapat, hindi ako. sorry kasi yun, hindi kita kanina nabanggit. Hindi ko naman talaga intention na na hindi ka banggitin. Sadyang sinadya ko talaga kasi na hindi ka na muna nindun kasi gusto ko yung tayong dalawa lang. Special na message sa'yo. Sinadya niya daw. Tsaka kasi parang gusto niya. nakita ko din naman kanina na gutom na din yung mga tao kaya dun ko muna sinarado yung yung pagbigay ko ng mga message, pagpasalamat ko sa mga sponsor. Ano ba? Huwag mo nga isipin yun. Hindi ko nga na yun. Hindi ko napansin yun. Huwag ka mag-alala. Bakit Hindi mo na ako nararamdaman ko? Parang nagtatampo ka.
Nako. Ganito lang talaga ako dati na to, no? Hindi. Saka, okasyon mo to, dito sa akin. Dapat ikaw ang mas ma-highlight Ang dito, cute hindi pala ako. ni, ano, ang cute pala ni Kalinga. Alam ko naman pag nagtatampo ka tsaka hindi. Huwag mong isipin yun. Tapos na yun. Hindi naman. Maliit na bagay yun. Yun, huwag mo daw isipin yung Beyonce. Ah, Gusto daw. So, means nagtatampo, Hindi naman ako ano? nagtatampo sa'yo ng matagal kung totoo man. Saka, Ayan, lagot wala tayo naman dyan. dapat ikatampo. Beyonce, Sanay naman ako sa paano iyo. na yan? Pero yun ano, ayun ko na sasabihin. Thank you kasi lagi kang nandyan. Pag may problema ko. Tapos nung yung malayo pa yung bahay namin, lagi mo akong inahatid, sundo. Tsaka kahit Hindi, no? busy ka, talagang pumupunta ka. Hindi Salamat. rin. Hindi rin. Pambira ka. Siya baga. Thank you. Kasi nandiyan ka lagi. Sinusuportahan mo ako. Tapos pinapalakas mo pa yung loob ko. Gusto ko talaga kasi private message sa iyo yun. Tayo lang ba? Okay lang yun. Kaya Wala sana mo huwag muna. mong masamain yung kanina na hindi kita binanggit kanina. Sige lang. Sa harap ng mga ninong natin. Charot. Uwi. Ano ba yan? Hindi pa yung galit? Ano ba? Sorry na kasi. Huwag na kasi magalit. Joke lang. Pinapatawa lang kita. Sige lang. Sorry Hindi na. naman ako magagalit sa'yo ng matagal. Hindi naman kita kayang tiisin. Talaga ba? Sa akin magpasalamat. Gusto ko yun eh. Kahit ano namang... Di ba sabi ko? Sa lahat ng ano mo, nandyan lang ako. Saka... Hindi mo gusto marinig eh. Di ba sana gusto ko marinig? Ano? Ano gusto mo marinig? Wala. Thank you. Alam mo na. I love you. Hey, I love you. Wala namang kaano-ano yun. Ngiti na siya, oh. Di ba sinabi ko naman nung nakarang vlog? Makakalimutin ako eh. Sige na. Balik na tayo dun sa party at baka hinahanap ko na dun. Baka kung ano pang isipin nun. Pero hindi ka na talaga galit? Hindi tayo alis dito hanggang galit ka pa. Sige na. Hindi na talaga? Sure. Sige na, sure. Sige, tara Okay na na. ulit. Tara na. So, ayan guys, atin pong napanood, no? At syempre, grabe, nakakakilig kasi ang cute-cute ni Edo na magtampo. At ayan nga, hindi naman po siya sinukuan at sinuyo naman po siya ni Bibi Beyonce. Nagsorry naman po siya. At ayun nga, sinabi niya na talagang sinadya niya po na hindi nagpasalamat doon sa harap ng mga viewers, sa harap ng mga tao kasi gusto niya po talagang magpasalamat in private. At ayan, eto na is napanood na po natin sa vlog po ni Kalinga Prab, although hindi natin ito napanood sa live or hindi natin narinig sa live ni Kuya Bal. Kaya marami pong nag-react doon or nag-comments na naman po naging ng mga negative, no? At ayan, simula na naman po nung pambabash nila kay Bibi Beyonce. At ayan, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa aking uploads. At syempre, wag po natin kalimutang mag-like and share. At ayan, atin pong abangan ulit ang susunod na update para sa buhay nila Beyonce. So ayan, maraming salamat. Bye-bye and God bless.